Amen. Good morning po sa bawat isa. Yan, alam ko bang inilitian nyo ng inyong mga kapatiran, pero patuloy natin silang batiin ng good morning or blessed morning. Amen. Salamat po sa Panginoon. Sabi niya nga po sa awit 118 verses 24, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Tayo ay magalak at magalak dito. Amen. Sabi po dito, let us rejoice in the Lord, not only today, but every day. Nagagalak po ba tayo na kasama at kapiling natin ng Panginoon? Amen. Hindi lang po ngayong araw, kundi bawat araw ng buhay natin. Kapag iniisip natin ang Diyos at ang mga ginawa niya sa buhay natin, meron tayong rason para sambahin at pasalamatan siya. Amen po ba? Amen. Kaya ayan po ang gawin natin ngayong umagang ito. Ayan. Alalahanin natin ang kamanghamanghang pagkilos ng Panginoon sa buhay natin. At ihanda natin ang ating puso't isipan sa pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Ngayong umagang ito, alalahanin natin lahat ng mga magagandang bagay na ginawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil marapat lamang na itaas natin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya tayo po'y magsitayong lahat at tayo po'y manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito na inyong pagkakataon sa amin. Salamat po dahil tunay nga po na karapat-dapat kang pupurihan, karapat-dapat na maitaas ang iyong pangalan, at karapat-dapat, Panginoon, na kami ay magalak at patuloy na mamangha sa magagandang bagay na ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Dalangin ko po, Panginoon, na ihanda mo aming puso at ang aming isipan sa pagsambay pagpupuri namin sa iyo ngayong umagang ito. At Panginoon, mag-isa magsasalita ng iyong mensahe, Panginoon. Itago mo po siya sa iyong likuran, Panginoon, na ang bawat salitang lalabas sa kanyang bibig, ito po ay galing sa iyo, Panginoon, makakapagbigay ng encouragement o kalakasan sa bawat isa sa aming pag-ibig, Panginoon. Inaangkin na po namin ang katagumpayan mula umpisa hanggang sa matapos ang aming gawain ngayong umagang ito. Mag-isa aming pag-aawit ang Panginoon, ang presensya mo, ang Panginoon, ang siyang aming maranasan at naramdaman. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang lahat. Binabalik ang mayamang ulit mo sa salamat, parangal at pagsamba sa pangalan lamang ng iyong anak na Jesus. Yahweh, ako'y buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng ibang Diyos, pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ay yuyukod at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Ano sabihin namin? Hallelujah! Hallelujah! Sapa, hallelujah! Hallelujah! Praise you, Jesus! Hallelujah! Purihin po natin ang Panginoon ngayong umaga. Come on! Sayong tayo sa Lord! God!
brothers and sisters. We all fall short of God's glorious standard. Lahat po tayo ay dumuwi dahil sa ating mga kasalanan. But according to John 15:3, already you are clean because of the word that I have spoken to you. Ang gawin po, receive. Let's receive. We are cleansed by the blood of Jesus.
Amen. Dako na po tayo sa ating po tithes and offering. Ayan. May babasahin po muna ako sa Marcos chapter 12 verses 41 to 44. Naupo si Jesus sa papat ng hulugan ng mga kaloob sa templo at pinagmasdan ng mga naguhulog ng salapi. Napansin niyang maraming mayayaman ang naguhulog ng malalaking halaga. Lumapit naman ang isang biyudang dukha at naghulog ng 2 salaping tanso. Tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang inihando ng biyudang iyon ay higit na marami kaysa sa inihulog nilang lahat. Sapagkat ang lahat ay nagkaloob ng bahagi lamang ng kanilang kayamanan. Ngunit ang binigay ng babaeng iyon, bagamat siya'y dukha, ay ang buo niyang ikinabubuhay." So sa talatang ito, makikita natin na hindi tumitingin ang Panginoon sa halaga ng iyong binibigay. Amen? Kundi ang tinitingnan niya ay ang puso mo. Ang puso ng bawat isang nagbibigay para sa ating Panginoon. Kung gaano ka sumusunod at nagtitiwala sa kanyang pangako, subukin natin ang Panginoon at ipagkatiwala natin ang para sa Kanya. Amen? Kaya nga po, diba, merong pangako ang Panginoon sa Malakias 3:10. Diba sabi niya po dyan, "Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga kasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangailangan sa aking tahanan." So, yung ating po tithes and offering, ginagamit po natin siya para po matugunan ang pangailangan ng ating iglesia. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintanan ng langit at ibuhos sa inyo ang pasaganang pagpapala. So, sabi ng Panginoon, subukin natin siya. Ibigay natin ang para sa Kanya, ibigay natin ang para sa Panginoon. At patuloy tayong magtiwala sa kanyang pangako. Dahil siya rin naman ang nagsabi, di ba? Bubuksan niya ang bintana ng langit at ibubuhos ang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Kaya nawa po ngayon po umagang ito, ma-encourage po ang bawat isa sa atin na ang ating pong ibinibigay sa ating pong Panginoon ay para po sa ating iglesia. At kung paano po nagpo-provide ng Panginoon yung pangangailangan ng ating pong iglesia sa bawat buwan na kinakailangan po ng ating iglesia. Kaya meron po tayong sobre dyan sa likod. Yan, pwede po kayong kumuha, ibigay niyo po yung tithes and offering na nararapat po para sa ating Panginoon. At ihulog lamang po natin dun sa maliit na butas. Yan, dyan po sa likod. Yan, so maraming salamat po. Pag-pray po muna natin ang ating pong kaloob at handog sa ating Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Tunay nga po na dakila ka. Karapat-dapat kang mapupurihan, karapat-dapat kang pasalamatan. Salamat, Panginoon, sa umagang ito na patuloy mong ibinibigay sa amin at patuloy na pagtuturo mo sa amin, Panginoon, kung paano po kami magbibigay na amin pong kaloob at handog ng buong puso, Panginoon, na nararapat lamang para sa iyo. Patuloy na pagpalain mo po ang bawat isa sa amin at katulad ng iyong pangako, ikaw ay patuloy na ikaw ang magpo-provide na aming mga pangangailangan. Bubuksan mo ang dulungawan ng langit para sa amin at mararanasan namin ang pagpapala na nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya inaangkin namin yon, Panginoon, na iyong pangako. At ito lamang, Panginoon, ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sitayo po tayong lahat. Buksan ang ating mga Biblia sa Aklat ng Kawikaan, Kapitulo 3, talata 5 hanggang 6. Kayawi kang magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Okay, good morning. Good morning po. Sensya na kayo, may get up pa kami. Nakakapagsisi nga, bakit kami nagpunta pa doon? Wala, kaganda-ganda yung lugar. Anyway, gusto ko pong mag-start doon sa isang realidad, real talk po tayo. Meron tayong isang kamanggagawa na na-fall guy. Alam niyo yun, parang mistaken identity ba ang tawag doon? Yung parang napagkamalan siya. Okay, so sa madaling sabi, sa isang lugar, kinidnap yung manggagawa. Kinidnap. Sinakluban, pinaringan yung kanyang mata, pagkatapos isinakay sa kotse, pagkatapos pinagitnaan ng dalawang salbahing holdapper to, o kung sakali man ay may kinalaman sa sindikato, ito
tinutukan ng patalim sa leeg, ang isa naman ay baril dito sa tagiliran. Ito po, real talk po ito ha. Habang nangyayari po ito, ang talata na kanya pong binabanggit ay Philippians 1:21. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay ay pakinabang. So habang tumatakbo yung sasakyan, at hindi nila alam kung saan ang direksyon, siyempre hindi nila alam, he keep on mentioning Philippians 1:21. For to me, to live is Christ, to die is gain. Parang gano'n. So, takot na takot siya, ang mabuhay si Kristo, mamatay pakinabang, for to me, to live is Christ, to die is gain. Gano'n. Sabi ng mga masamang tao, tumahimik ka dyan, tumahimik ka dyan. And then, na-notice noong pinaka-leader nung sindikato, na parang, sir, boss, mukhang maling tao yung ating nakuha. Hindi siya, parang gano'n. So sa madalit sabi, dahil hindi nga siya, at nakapiring naman siya, at hindi naman nakilala itong mga salbahing mama na ito, pinababa sa isang lugar na hindi alam kung saan siya. Out of nowhere, nasan ako? So, sa maikling kwento, nakauwi siya. Kung paano siguro, nagtanong-tanong, nakauwi siya. At pagdating po doon sa mismong lugar niya, pagdating ng Sunday, ginamit niya yung talata na Philippians 1:21. For to me to live is Christ, and to die is gain. Ang mabuhay ay si Kristo, mamatay pakinabang. Sabi niya, alam niyo mga kapatid, hindi lang sa 10 beses kung ginagamit ang talatang ito. Many times, ginagamit ko to. Pero iba pala ang buhay ng bawat talata na ikaw mismo ipinararanas sa iyo ng Diyos. Diba? Kaya yung Philippians 1:21 na yun, on that very Sunday, so powerful. Napaka-makapangyarihang salita. Bakit? Sapagkat ang bawat salita na kanyang pagkagamit, kasama yun yung kwento ng kanyang karanasan. Ang sabi niya, totoo pala, na kapag ikaw ay namimiligro ang buhay, pwede mo panghawakan ang pangako ng Pilipos 1:21. Ang mabuhay ay si Kristo, ang mamatay pakinabang. Sabi niyo, alam niyo mga kapatid, that very time, natatakot man ako, pero sa isip ko, kahit anong mangyari sa Panginoon ako. Amen. Nawa niyo? Kasi naging kwento ko na to. Karanasan ko na to. At alam niyo po, itong talatang pag-uusapan ngayon ay kwentong karanasan naman na ipinaranas sa amin ng aking may bahay. Nung kami po ay magbakasyon. Ayan. Magbakasyon po ng 5 araw. Sa Hong Kong. No? You know, kami ni Mama ay hindi naman estranghero pagdating sa pag-abroad. Actually, yung bansang Hong Kong ay pang-10 bansa ako na narating. Pang-10 lang naman. Okay? Naliliwanag ko. Okay? Kay Mama, bago ang Hong Kong, ako bago din ang Hong Kong. Si Mama nakarating sa Norway, ako nakarating sa Asia. Ibig sabihin, hindi naman kami inosente pagdating sa bagay, sa bagay na yon. Pero, sa puso ko, ang talata na aking hinol ay itong ating pag-uusapan ngayon. Okay, kaya nangyari ang kwentong ito, nangyari ang misaheng ito dahil di sa kwentong totoong nangyari sa amin doon sa lugar na kung saan kami nagpunta. Kaya ang ating po pamagat ngayon ay relax ka lang, kalmado ka lang. Okay? Relax ka lang, kalmado ka lang, sa Kawikaan 3:5-6. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin, upang ikay patnubayan sa iyong mga katahakin. Sa talatang ito, lahat ay magsisimula ka sa Diyos. Lahat. It's all begin with God. Sino ang Diyos? Tandaan niyo ha, tayo po'y nagsasama-sama dito para sa Kanya. Tama? Amen. Hindi naman tayo nagsasama-sama dito para sa akin. O kaya para sa kahit sino man.
Tayo'y nagsasama-sama dito, walang ibang dahilan kundi ang ating pong Diyos. Sumusunod tayo sa kanyang mga utos, iniibig natin ang ating Diyos na to, at unti-unti niyang pinatutunayan sa atin kung sino siya. So another question is, gaano na kalaki, gaano na kalawak ang pagkakilala mo sa Diyos? Okay. Ako ay 1980 nung makilala ko si Lord. So ngayon po ay 2023, so running for 43 years na ako. At sa maraming beses sa loob ng 43 years, ang daming beses nang nagpakilala ang Diyos sa akin. Kaya nga hanggang ngayon nakatayo ako dito eh. At hanggang ngayon ay patuloy kong ipinagmamalaki ang Diyos natin at patuloy kong ikinekwento ang ating Panginoon. Ngayon, sa pagkakilala, sa malawak na pagkakilala mo sa Diyos, ano na ang kwento mo sa Diyos? Okay? Ano na ang kwento mo sa Diyos? Ano na yung pwede mong sabihin sa mga tao na ito ang naging kwento ko nung makilala ko ang Panginoong Diyos sa buhay namin. Galing po ako sa 40th year reunion namin. Kagabi lang. Hindi naman ako actually layas. Pero kagabi, nasa Lucena naman ako. Lucena, Quezon Province. No? Ako po speaker sa isang reunion namin. 100 plus kami. Pero sad to say, the time na ako'y nagsasalita, wala halos nakikinig sa akin. No? Ang mga table ay meron na diyang mga long neck ba tawag doon? Long neck ba tawag doon? Mga alak tayo. Yun, alak. Meron na mga sa table nila. And then ako'y nag-i-speak pagkatapos halos walang nakikinig sa akin. Balungkot ang puso ko. Kasi magkakaedad na kami, 50s na kami lahat eh. Pero sa 50s na yun, mukhang ako ang alam mo na, pinakabatang tingnan yung time na yun. Lahat sila parang mga senior citizen na. Ha? Oh, yun, naka-record. Ay. Joke. Puro sila, mga gano'n. No? Hindi, talagang ibig sabihin, parang walang nakikinig. So, ang ginawa ko na lang, ang ginawa sa akin ni Lord, patayuin mo, pagkatapos, magbigay ka ng mensahe sa pamamagitan ng prayer. So, syempre, lahat sila tumayo at lahat kami ay nanalangin. At sa pananalangin namin, nagbigay ako ng panalangin na may kalakip na mensahe sa araw na yun. No? So, sa madaling sabi, nagbigay naman sila ng atensyon sa mga oras at pagkakataong yun. Pero sa lahat halos, iilan lang ang may kwento tungkol sa Diyos. Mabibilang ko sa daliri ang lumapit sa akin na sila ay meron ng personal na relasyon sa Panginoon. At sila ay mga Christian na rin. Kayang-kaya kong bilangin sa aking daliri. Pero alam po ninyo, sa kabila noon, ang daming mga influence o ang daming mga compromise. Pero salamat sa Diyos, nalampasan ko lahat ang compromise na yun. And binigay nila sa akin yung mataas na respeto bilang pagkakilala sa akin sa batch nila na ako'y pastor. So malaking bagay po yun. Malaking bagay na meron kang istorya patungkol sa Diyos na iyong ginagampanan. Ngayon, speaking of God, wala naman tayong pwedeng maibigay sa Kanya o pwedeng magtulak sa atin kundi ang salitang pananampalataya sa Diyos natin na ito. Tama po ba? So meron tayo isang video clip na panunuorin. At tingnan po ninyo kung gaano kalawak, kung gaano paki-off nga yung ayan. Nakikita niyo po ba ako? So, ito yung ating video. Assurance in the... Sige, start tayo. Faith. F-A-I-T-H. Full assurance in the heart. That when you hear those voices saying, I am fearfully and wonderfully made. Oh, you're just a kid with no arms and legs and you got this and this and this and this and you'll never be this. Ah man, I'm a child of God, forgiven of my sins. I'm an ambassador of the King of Kings and Lord of Lords. And I, with arms and legs or not, with cancer or not, with money or not, I will stand in front of the gates of hell and redirect traffic. Amen. See? Ano pa natin dito? Ano yung faith? Full assurance in the heart. Full assurance in the heart. Yun ang faith sa kanya. Pero look at him. Wala siyang braso. Napakaliit ng kanyang paa para ilakad. Tama. Sa kwento niya, binalak din naman niyang magpakamatay.
Sa kwento niya, sinisidi naman niya talaga ang Diyos. Kasi na naman ang hindi aabot sa ganun. Emotional, ano yan? Tawag dito, damage. Mentally damaged, emotional damage, totally devastated ang iyong buhay. Kung ganun ang itsura mo. Diba? Pero tinan nyo kung gaano ka-powerful ang Diyos sa buhay ng tao. Look at Him. Sa kabila ng kanyang kalagayan, ang ipinagmamalaki niya at nakapagbigay ng kapunuan sa kanyang buhay ay walang iba kundi yung kanyang pananampalataya. Diba? Hindi naman tayo ganyan eh. Kumpleto ang ating kamay, braso, paa, nakakalakad tayo ng maayos. Buong-buo tayo para mawalan pa tayo ng pag-asa na mayroong Diyos. Sila nga eh, di ba? Sila nga na ganun ang kalagayan, nananampalataya sila sa Diyos. Nakakahiya naman sa atin. Hello? Di ba? Pero sila yung nagpapakita ng kwento ng buhay, ng kwento sa Diyos, kung ano at kung gaano kabuti at kung gaano sila ka-champion. Kanina inamin natin. Kung gaano sila ka-champion. Tagumpay, walang pagkatalo kapag sila ay nasa Diyos. Amen. Amen? Kaya wala sa atin dapat manghina. Kasi meron tayong Mickey. Yan, na pinapanood. Walang dapat sa atin na magtatanong bakit ganito ang buhay ko, parang wasak na ako. No. Marami pang mas wasak sa'yo. Sa totoo lang. Marami pang mas walang pera sa'yo. Kung sakali mang perang problema mo. Marami pang mas walang pagkain sa'yo kung sakali mang pagkain ang problema mo. Marami pang walang tulugan kung sakaling tulugan ang inirereklamo mo. Marami po ang walang bahay kung sakaling bahay ang inirereklamo mo. Sa pagtingin sa Diyos, titingin ka din na ikaw ay mas nakakahigit pa kaysa iba para patuloy na lumakas ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Tama po ba? Amen. So, hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa sa Panginoon. Ngayon, kami po ay nang ibang bansa nga, sabi ko nga, pumunta kami sa isang lugar na pareho namin hindi alam yung bansa. Hindi namin alam kung ano ang sasakyan namin na pagdating doon sa Hong Kong Airport, hindi namin alam kung anong bubulaga sa amin. At talagang binulaga kami. Kasi para makuha mo yung inyong mga gamit, kinakailangan pa sumakay ka ng train. Isipin mo train, nasa kabila pang napakalayo pa ng mga gamit namin. At bago namin nakuha, nahirapan din kami hanapin doon. Kasi syempre puro bago. Out of nowhere. So ang pinangawakan nung time na yun is itong Kawikaan 3, 5, and 6. Magtiwala ka sa Panginoon, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin mo upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. By the way, bago ko itutuloy, ito po ay sulat ni Solomon. Si Haring Solomon ay binigyan ng karunungan ng Diyos. Sa panahon niya, siya ang pinakamatalino kasi ang kanyang talino ay galing sa Diyos. Tandaan po ninyo ha? Pinakamatalino, pinakatanyag na hari, pinakamayamang hari noong panahon na yun. Si Solomon yun. Noong panahon ang karunungan niya ay karunungan ang Diyos ang siyang binibigyan niya ng pahintulot, at Diyos ang siyang binibigyan niya ng kalayaang kumilos. Lahat ng kanyang mga desisyon sa buhay, lahat ng kanyang mga lugar na pinupuntahan at mga pinagpapasyahan, lahat tumpak at ganap. Bakit? Kasi ang karunungan ng Diyos na kanyang tinanggap ay karunungang binibigyan niya ng layang gumalaw sa kanyang buhay. Pero, ito yung dilema sa atin. Pag natututo na tayo sa mga bagay na hindi natin kinasanayan, nagsisimula na tayong magtiwala sa sarili nating karunungan. Di ba may deception? Hindi ka marunong gumitara, paturo ka ng paturo, pray ka ng pray, matuto ka. Nung matuto ka, hindi ka na nag-pray. Kasi marunong ka ng gumitara. Tama? That's true. Mga lugar na hindi mo pinupuntahan, pagkatapos na puntahan mo na, hindi ka na nag-pray. Kasi alam mo na, alam mo na.
Pero nung wala pa, naku, pray ka ng pray. Diyos ko, saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Tama? Yan ang deception nangyari kay Haring Solomon. Nung magsimula siyang matuto, nung magsimula siyang maging marunong sa kanyang sariling karunungan, kinalimutan niya ang karunungan galing sa Diyos. At doon siya nagsimulang bumagsak. So nasulat to dahil doon sa kanyang kwento. Dapat pala, nagtitiwala ako kay Yahweh ng buong puso at lubusan at hindi pala ako dapat nananangan sa sarili kong karunungan. Yung lahat pala ng gagawin ko ay dapat ko siyang alalahanin upang patnubayan niya ako sa lahat ng aking tatahakin. Nakuha po ninyo? So ang lahat ay magsisimula sa magtiwala ka sa Diyos. Sabihin nyo nga po, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos. Sabihin nyo sa inyong mga katabi, magtiwala ka sa Diyos. Ayan. So basahin natin, kahit daily lang. Ang sabi dito, basahin natin, kay Yahweh ka magtiwala ng buong puso at lubusan. Ng buong puso. Ang ibig sabihin, basahin natin, ipagkatiwala mo ang lahat-lahat. Pangalawa, ipanatag mo ang isip at damdamin. Pangatlo, iwasan ang anumang pag-aalinlangan. That time, tingnan po ninyo ha, dapat 12 midnight, nakarating kami doon sa hotel na amin kung saan kami po yung mag-check-in. Kasi kung hindi, masasarad kami. Hindi namin alam ni Mama kung saan kami tutulog. Kung masarad kami. Nangyari nga. Habang kami po'y bumabiyahe, pray na ako ng pray, Lord, God is speed, God is speed. Binigyan naman kami ng taxi na maganda. Talagang mabilis. Parang Chubibo. Mabilis talaga. Hindi naman ang Diyos ay hindi duminig sa aming prayer. Kaya lang, talagang naantala kami. Tingin kami ng tingin sa oras. Sinikap namin na talagang makarating before 12 midnight. Otherwise, masasaran talaga kami. Nangyari nga. Nangyari talaga. Mga 12:30 siguro kami nakarating doon. Talagang nangyari. Pero ito, tinan niyo ang plano ng Diyos. Pag magtitiwala ka sa Diyos, tandaan ninyo, pag magtitiwala ka sa Panginoon, yung lahat ng dadaanan mong problema, may solusyon ang Diyos. Amen. Ahead of time. Grabe talaga. Alam niyo kung segundo lang ang nangyari, na-late kami doon sa plano ng Diyos. Natutulog kami ni Mama talaga sa labas. Maaring sa kalsada. O kaya maaring gagastos kami ng panibagong room, which is mas mahal. 300 Hong Kong dollars. Sa isang gabi. Diba? Sayang din yun. Diba? Pagkain na rin namin ni Mama. Pero alam nyo, pag akit namin doon sa lift ang tawag nila sa elevator, meron kaming nakilala. Ang pangalan niya si Ita. Indonesian Muslim. Okay? Binigay ko yung tinanong namin kung saan ito. Alam nyo, hindi lang kami tinuro. Sinamahan kami. Pagkatapos, nung alam niyang close na, wala ng pag-asa na kami may matutunan, para kaming si Mary at si Joseph. Hindi namin alam kung sino magpapatuloy sa amin. Alam nyo, yung napakaliit niyang kwarto, in-offer sa amin, 2 meters lang. Napakaliit. Isang kamang maliit na kasi lang sa kanya, pagkatapos CR na. Ang mahal na upahan doon sa Hong Kong. Gano'n lang. 3,100 Hong Kong dollars naman, pero gano'n lang siya. Kaliit. Napakaliit. Alam nyo, sinamahan kami, pagkatapos, yung tulugan niya, imbis na siya ang matulog, kami mag-asawa ang pinatulog. Alam nyo kung saan siya natulog? Sa sahig. Di ba? Sa sahig natulog, kami mag-asawa din sa kama. Pinagluto pa kami ng noodles na hindi maanghang at noodles na maanghang. Kasi alam na hindi ako nakain ng noodles na maanghang. Pinakain ko kami. Pagkatapos, kinabukasan, tinatulog. Kinabukasan, eto maganda. Kinabukasan, nakapag-share kami ng gospel. Wow, amen. Kasi sa kanila, sa Muslim, si Jesus is a prophet. Prophet. Pero sabi ko, Jesus for us is beyond prophet. He is our Lord and Savior. Amen. And din tinanggap niya. December 2, Wow. mismo anniversary namin that time. O, dito lang, panalo na kami. Akala namin tapos ng istorya kasi papasok siya. Bumaba kami, pinag-breakfast niya kami.
libre. Wow. Nung malaman niyang anniversary namin, binigyan pa kami ng allowance. Could you imagine? Yeah. Binigyan pa kami ng allowance. Ayaw na namin sabihin kung magkano. Basta binigyan kami ng allowance. Reveal, That time. reveal. Okay? Pagkatapos, hindi siya pumayag na 2 o'clock kami ay makaka-check-in. Kinausap niya talaga yung receptionist at sinabi niya, hindi pwede. Dapat pumunta kayo ngayon dito, otherwise ipapupulis namin o kayo. Pinaglaban niya talaga kami. Sa madaling sabi, pinuntahan kami, nagkaroon kami ng laya ng parating. And then pagkatapos, nakalimutan namin mag-picture-picture, kunin ang number. Na problema kami ni Mrs. Kasi all throughout the days, hindi na namin alam kung nasan si Ita. Sabi ko ba, hindi pwedeng hindi namin siya makita. Ang ginawa namin, kukuha kami ng papel, sinulatan namin, nakalagay doon, "Hi, Ita. Please see us 8:30 p.m. in front of Chunching King Mansion." Ayan, nakalagay doon. Please, last nakalagay doon, Ronald, Ellen, couple friend. Di okay na kami. Feeling namin makikita niya. But along the way, may another story. Lahat ng lugar na pinuntahan namin, pag kami nagtanong, hindi kami itinuturo. Doon po, doon po. Alam niyo ang ginawa ni Lord? Sinasamahan kami hanggang doon sa lugar kung saan kami talaga. Oh, grabe. Would you imagine? Diba? Parang naging tourist guide, right? Pero sila mga hindi namin kilala. Diba? Pag nagtitiwala ka sa Diyos ahead of time, kung may problema ka, may encounter, may solusyon at may solusyon. And then one time, nakalabas na si Mrs. doon sa kanyang, kasi meron kaming top card tinatawag ko octopus card. Nakalabas na siya sa Octopus card. ang tawag dito sa atin ay MRT. Sa kanila naman ay MTR. Diba? Nakalabas na siya. Ang problema, yung aking top card, hindi ko mailabas yung sarili ko palabas. Siya nasa labas na, ako nasa loob pa. Alam mo, tumulong sa amin? Singaporean naman. Hindi rin kami iniwan, hindi rin kami hanggang ako ay makalabas. Pagkatapos, bigla na lang silang magdi-disappear. Ganun lang kasimple. Ganun lang kasimple. Tapos yung mismong kamag-anak namin doon sa Hong Kong, tinap kami for dinner, wala kami halos na gastos. Nung malamang anniversary namin, binibless pa nila kami financially. So, kahit pa paano, nakapagpasalubong dahil doon sa kanilang mga blessings na ginagawa. Napakabuti talaga ng ating Panginoon. And then, about Ita, nakapamili na kami. Dahil galing din sa kanila yon, pinamili namin. Kapamili na kami. Punta kami doon sa kung saan namin idinikit yung papel, hindi pa niya nababasa. So, discouraged kami kasi hindi pa niya nababasa. Pare, nakaalis na siya nung itikit namin. Pagkatapos, pagbalik namin, hindi pa siya narating, siya. Sabi ko doon sa aking kamag-anak, sabi ko, Ami, baka naman pwedeng antayin natin kahit 8 to 8:30 lang makarating namin. And then, si Ita, dumating. Pinagtagpuli kami nung time na. Nung pagtagpuin kami, nag-dinner kami, siya na naman ang sumagot. Pagkatapos, dinala kami doon sa Mongkok. Ang tawag sa kanila Mongkok, kaya sa atin parang Divisoria. Nakapamili na kami sa Mongkok, tinagpulang namin siya, pinag-dinner kami, dinala uli kami sa Mongkok, pinamili na naman kami. Diba? Kung gaano kabuti ang Diyos. Pagkatapos, kinabukasan, tinap na naman kami para mag-almusal. Siya na naman ang gumastos. Ang galing talaga ng Panginoon. Sabi ko, Lord, yung pagtitiwala sa iyo, talagang dapat relax ka lang, kalmado ka lang. Amen. Hindi ka dapat magkaroon ng kahit anong konting pag-aalinlangan. Di ba? Dahil Hong Kong is new sa akin at saka kay Mrs., hindi kami pwede mag-depend sa aming karunungan. Kasi it's a different story. In different airport, different policies, and different rules and regulations. Kaya yung pagtitiwala sa Diyos, kinakailangan lahat-lahat. Ipapanatag mo ang isip mo at damdamin, huwag kang mag-hysterical. Amen. Diba? Ang iba, wala na ako, may luto, hysterical agad. Huwag ganun. Paano yan? Papa, mama, wala na akong baon. Huwag kang mag-hysterical. Ang gawin mo lang, magtiwala ka sa Diyos, ipanatag mo ang isip mo,
Relax ka lang, kalmado ka lang, ang Diyos ay may gagawin na solusyon sa iyo. Kaya ang pangalawa, ito, manangan sa sariling karunungan ay Mali. mali. Mali talaga. Mali talaga. Kaya tinan nyo, madami nagkakaroon ng problema gawa sa pagiging complacent. Yung matatalino, magbabar exam. O, di ba bumabagsak? O, di ba ang laki ng ibinabagsak ng kanilang emosyon at saka ng kanilang mentalidad? O, di ba? Nung si Chubbs, gamitin ko yung konti istorya mo ha. Nung si Chubbs ay mag-exam, ano ang kanyang fear? Kung laude ako eh. Nakuha yung punto ko? Kung laude ako, ang daming expectation sa akin. Di ba? Kasi matalino ako. Kung laude ako, dapat ipasa ko itong exam na to. Tinan mo yung kanyang fear. Kasi kung hindi siya bumagsak, emotionally devastated, mentally devastated, talagang babagsak yan. Kasi yung kanyang expectation sa kanyang sarili at yung expectation sa tao, pag hindi ka natutong ibigay sa Diyos kahit ikaw'y marunong, talaga ang magkakaroon ka ng malaking problema. Kaya lahat kayo na marunong, lahat tayo na alam na ang mga bagay, kahit yung pagtawid lang dyan, dapat ipagkatiwala nyo sa Panginoon. May nangyari yan, lugar namin sa Lukban, Quezon. Ito yung aming church, ito yung bilihan ng pandesal, tumawid. Nasagasaan ng bisikleta, hindi napansin. Aksidente. Kita mo, tawid lang yan ha. Tawid lang yan. Kaya yung sinasabi mo, malakas ako, kaya ko naman ito, hindi na ako magpipray, diyan lang ako pupunta sa kanto, diyan lang ako pupunta sa Amos Correke. No. Pray ka pa rin. Lord, ingatan mo ako. Yung aming sasakyan, nakuha niyo po. Yung mga magagaling na driver, kagaya nyo, huwag ko yung kakampante na kayo'y magaling. Si Lord ang magaling, kaya kayo gumaling. Tama ba? Yes, po. Si Lord ang mag-iingat, kaya kayo nakakarating na ligtasin yung mga pupuntahan. Yung mga nagmumotor. Di ba? Yan, kagaya ni Kuya Oter. Alam niya na yung lahat eh, ng galaw. Pero, dapat nagpipray pa rin. Tama ba Kuya Oter? Lord, hindi ko kaya to. Hindi ako makakarating. Dito sa lugar na pupunta ko, okay mananangan lang sa aking sariling karunungan. Kaya sabi ni Solomon, huwag kang manangan sa sariling karunungan. Anong ibig sabihin? Ikakapahabak mo kasi ito. Pag nanangan kasi sa sariling karunungan, ikakapahabak mo ito. Bakit? Magiging kampante ka. Nakuha nyo? Magiging parang alam na alam mo na. Oh. Okay? Ikakayabang mo ito. Yun ang pinakamalupit. Pag ikaw ay umasa sa iyong karunungan, hindi ka nag-pray, pagkatapos nakapasa ka sa bar exam, ang papuri talaga sa iyo. Tama? Hindi ko kailangan ang Diyos ko kasi kaya ko naman ito sa aking sarili. Kaya marami mga scientists hindi naniniwala may Diyos. Tama ba? Kalimitan ng mga atheists, mga scientists. Kalimitan ng mga scientists hindi naniniwala may Diyos. Kasi napuprove nila sa kanilang karunungan, sa pamamagitan ng mga sensya, sa kanilang sariling mga inbensyon dito sa isip nila. So pag nakarating sila sa outer space, nakalikha sila ng mga gamit, nakalikha sila ng malaking aeroplano, mga tangke, mga spaceship, hindi na sa kanila. Di ba? Hindi na sa Diyos, kundi sa sarili na nila karunungan. Pangatlo, ikaw ang maitataas, hindi kahit sa paglago yung espiritual at mananaw kayo sa inyong karunungan, magiging mapangkusga kayo. Magiging mapangkusga tayo. Alam niyo ba yun? Halimbawa, nag-guro ka na, ginagamit ka ni Lord. Mas ginagamit ako ni Lord kaysa sa inyo. Ako, meron ng ministry, kayo wala pa. Hindi mo nabantayan. Hindi mo nabantayan ang iyong galing at ang iyong karunungan. Magiging mapangkusga po tayo. Kasi, ang tingin mo, ikaw na ang may gawa noon. Pero pag ang iyong karunungan, ang iyong katalinuhan, ang iyong ang iyong talento, nakasurrender, nakapasako sa ating Panginoon. Kahit anong mangyari all throughout the day, praise and worship, worship service, Bible reading, scripture reader ka man, kung ano yan,
kahit little ways lang, ang papuri mo, sisiguraduhin ko sa Diyos mapupunta. Amen. Tama ba? O kahit pa ikaw ay mayaman, marami kang kaperahan, na parang ang tingin mo, hindi nababagsak ang iyong mga negosyo, hindi na mawawala ang iyong pera. Pag diyan ka tumingin, ang karunungan mo ibinigay mo dyan, naku po, ito na, ang malaking problema. May kalalagyan ka sa panahong ibabagsak ka ng Diyos para maintindihan mo na dapat ang Diyos lamang ang dapat maitaas. Hindi kahit kailan, hindi ang ating sarili. Diba? Okay, ang pangatlo, mga gawain at plano sa buhay, alalahanin ang Diyos. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang sabi dito, lahat ng iyong gawain. Lahat. Huwag mong piliin yung ibibigay mo lang sa Diyos. Lahat ibigay mo sa Panginoon. Di ba? Pananalangin. Halimbawa, ako ay ina ng tanganan. Ano ba ang trabaho niyo halimbawa? Magluto, maglaba, mamalansya. Ano pa? Pagod na kayo sa sinasabi ko Mag-alaga ng bata. Ano pa? Maglinis ng sala, ng CR, lahat. Ang mga nanay, pagod na kayo? Ang mga tatay, nasaan ang mga tatay nyo? Doon sa labas. Doon sa labas. Ay, iba pwetuhan. Pagod na kayo, di ba? Ang dami niyong gawain. Ano pa naman yung pagkagising nyo, mag-devotion kayo, manalangin kayo, Panginoon, sa buong gagawin ko, sa buong maghapon, patnubayan niyo po ako. Alam niyo pag ginawa niyo yun, matatapos kayo hindi mahitang ulo nyo. Matatapos kayo na hindi kayo nagdadabong. Di ba? Akala niyo ba kung maglabay, gano'n na lang? Hoy, ito, punta ka dito, ba't ganyan ka? Mga ganun. Nakuha niyo punto ko. Kasi nga hindi mo ibinigay sa Diyos ang lahat ng iyong gawain. Pero pag lahat ay ginagawa mo ito, lahat ibinibigay mo sa Diyos, matatapos ang iyong maghapon, nagpupuri ka sa Diyos, ang karunungan mo ay binibigay mo sa Panginoon, ang lakas mo ay binibigay mo sa Diyos, ay happy ending. Happy ending. Ang mga anak mo, kahit naandyan, pagluluto mo ng maayos, ipaglalabo mo ng maayos, di ba? Mamahalin mo sila kasi lahat ng gawain mo ibinibigay mo sa Diyos. Pero pag hindi mo ibinigay sa Diyos, lahat nakakapagod. Lahat nakakapagod, lahat nakakainis, tama? Araw-araw na lang ganito, ganyan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, ang sabi sa atin ng Panginoon ngayong araw na to, magagawain at plano sa buhay, alalahanin ang Diyos. Lahat ng iyong gagawin, patnubay ng Diyos ay iyong kailangan, tiyak ang tagumpay ay iyong makakawa. Diba? Trust in the Lord with all your heart and lean not in your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Sabi dito, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ikay patnubayan sa iyong mga tatahakin. Ang isang napakalaking mensaheng ibinigay ng Diyos sa aming mag-asawa. Pag nagtiwala ka sa Diyos, ang solusyon sa bawat problema naandyan na. Tamang tao, tamang oras, tamang mga kausap, ang Diyos ang nagbibigay ng bawat solusyon. Mga kapatid, exercise po natin ito. Exercise po natin ito. Ito pong hamon ko sa inyo. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Sa pagtitiwala, relax ka lang. Sa pagtitiwala, kalmado ka lang. Okay, kalma lang mga kapatid. Huwag masyadong tensyonado. Kasi meron tayong Diyos na tumutulong sa atin. So itong hamon ko sa inyo. Ano naman pangako sa salita ng Diyos ang niyayakot nyo ngayon na gusto nyo maging karanasan? Kami, pinaranas sa amin ang Kawikaan 3, 5, and 6.
Hindi namin pwedeng gamitin ang aming talino talaga sa lugar na yon. Kailangan talaga namin ang aming Diyos. Kayo, ano naman ang talata sa Biblia na nababasa nyo sa Bible reading ang pwede nyo panghawakan at sabihin nyo sa Diyos, Panginoon, iparanas nyo naman sa akin ang talata ito. No? Diba? Lord, iparanas nyo naman sa akin isang araw, ako naman ang magkwento sa harapan ng maraming mga tao. Ang talatang ito po ay totoong buhay, ang pangako ng Diyos. Kasi naranasan ko sa kasaysayan ng aking paglalakbay dito bilang anak ng Panginoon. Diba? Tama yun si Nicky. Balik ulit tayo sa kanya. Nilalaban lang niya. Ang pangit mo, putol lang kamay mo, binumuli siya. Ano naman, anak naman ako ng Diyos. Positibo. Ay, nako. Diba? Ano naman, galing naman ako sa Diyos. Ang Diyos ang may likha sa akin. Diba? Ako ay wonderfully made. Sabi niya. Nilikha ko ng Diyos na isang kamanghamang. Iningatan ako ng Diyos, pagkatapos kamanghamang yung pagkalikha sa akin. Tama ba? Parang yung isang nanalangin na magkaroon ng anak. Di ba? Nagkaanak. Pero after 9 months, namatay. Mga missionary to. Nanalangin ulit. After 2 years, nagkaanak na naman. After a year, meron palang cancer sa lalamunan. Namatay. Nanalangin na naman. After 2 years, nanganak. Hanggang ngayon, maaaring buhay. Pero siya ang nabuhay. Pero ang nabuhay na anak, mongoloid. Kayo mag-isip. Lord, binigyan mo ako ng unang anak, normal. After a year, namatay. Lord, binigyan mo ulit ako ng anak, normal. After a year, may cancer sa lalamunan, patay. Lord, binigyan mo ako ng pangatlong anak, hanggang ngayon buhay. Mongoloid naman. Kayo, sige nga. Pag hindi nyo makikilala ang Diyos na gumagalaw sa buhay ninyo, sa ating lahat, yung pagtitiwala nyo sa Diyos, panghihinaan kayo. Pero wag na wag kayong mag-aalinlangan. Dahil ang Diyos, pag sinabi niyang mahal niya tayo magpakailanman. Pag sinabi niya ang aking pangako ay tutuparin ko, tutuparin talaga yan ng Diyos. May pagsubok nga lang tayo pagdadaanan. Pero pag naranasan naman ninyo ang pangako ng Diyos na ito, sobrang tibay, sobrang tatag, lalo niyong mamahalin ang ating Panginoon. So yung batang Mongoloid na yun, alam niyo kung ano naging ministry ng missionary? Dinala sila sa mga kapwa may anak na Mongoloid. At tinuro nila kung paano nila mahalin at kung paano makikita ang Diyos sa buhay nila sa pamamagitan ng may mga anak na ganyan sa buhay nila. Ngayon, sabi ng missionary, naintindihan ko ng Diyos. O aking Diyos, naintindihan ko na kung ano ang plano nyo sa aming mag-asawa. Dalhin kami sa may mga anak na katulad nito para hindi nila sinisisi yung mga bata, para hindi nila sinusumbatan ikaw, Panginoon. Kundi kami mag-asawa, ipapakita namin na ang pagmamahal nyo ay wagas, tapat, di ba? At meron kayo talagang vision sa katulad nila. So yun ang naging ministry nila. At yun ang nagbigay ng kaligayahan, nagbigay ng lalo pang lakas upang lalo silang maglingkod sa Panginoon. Kaya kung ano yung buhay natin ngayon, bakit kayo nangungupahan, bakit sila inyong mga naging anak, bakit sila inyong mga naging asawa, lahat yan programa ng Diyos sa buhay natin. Pare-pareho lang tayong kumonek sa Diyos at magtiwala sa Kanya. Ang Diyos na ang bahala. Sasabihin natin ng Lord sasabihin natin kay Lord, Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo lahat ng ito. Ang sagot ni Lord sa atin, relax ka lang, kalmado ka lang. Ako ang bahala sa iyo. Palapakan natin. Okay, papaya tayo na. Tayo po yung mananalangin. At bakasan natin itong pananalangin ito. So get ready na yung ating para sa closing song natin. Resto na kayo kung ano. Hindi na? Okay. Okay na? Okay, tayo po ito muna lahat. Tayo po yung manalangin.
Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sa muling mensahe mo sa amin ngayong umaga. Napakasarap, Panginoon, na ang iyong pangako sa iyong salita ay pangako magiging kwentong karanasan ng aming buhay. Na ang bawat binabasa namin sa Bible discipline, may mga talata diyan, Lord, na nagbibigay ng impression sa amin. Yayakapin namin to, mamahalin namin to, magtitiwala kami sa iyo. At ang aming panalangin, iparanas niyo po ito sa amin. Panginoon, ang salitang pagtitiwala ay hindi pag-aalinlangan. Ang salitang pagtitiwala ay pagiging kalmado, pagiging relax sa iyo, Panginoon. At Lord, dalhin niyo kami sa palaging sa iyo umasa, upang hindi ang aming karunungan ang siyang mangibabaw, kundi ang karunungan mo, ang patnubay mo, ang siyang lagi pong maging ganap sa aming pong buhay. Panginoon, tulungan niyo po kami na ipagkatiwala lahat ng aming gagawin. Kahit kaya na po namin, ipinagkakatiwala po namin sa iyo. Kahit alam na namin puntahan ang lugar, mananalangin pa rin kami, O Diyos, ng iyong patnubay. Lord, kasi ito po ang tama. Kasi ito po ang nakakalugod sa iyo. Kasi gusto niyo po kaming laging makita na kami umaasa sa iyo, hindi sa aming sarili. Kasi gusto niyo po kami na makita pagtulog namin sa gabi, ikaw ang aming pinagpupurihan, hindi ang aming sarili. Galing o kaya karunungan. Kasi gusto niyo po makita na yung amin pong maghapon na pag-iingat, maghapon na nakauwi kami ng maayos ay galing sa iyo, hindi galing sa aming sarili. Hindi porke kami nakakalakad, nakakapagsalita, nakakakita, iniisip namin ito'y galing na sa amin. Panginoon, dalangin po namin na matuto kami habang lumalago ang aming spiritual na buhay. Ay matuto kami na maging mapagpakumbaba, matuto kami na ipagkaliwala sa iyo ang lahat. Kasama na rin po, Diyos, ang bansang ito. Na kami po'y naninirahang lahat. Dalangin po namin, O Diyos, ang patuloy niyong patnubay sa aming pong Pangulo, pangalawang Pangulo, sa mga nasa gobyerno, Panginoon, congressman, mga senador, mayors, governors, hanggang dito sa aming pong barangay, mga kapulisan, lahat ng mga nag-aalaga, Panginoon, sa katahimikan ng bansa. Panginoon, maging ang righteousness, Panginoon, at laban sa anumang corruption, Panginoon, ng bansa ito. Ang pag-angat na ekonomiya, ang pagbaba ng bilihin, ang pagiging maginhawa, Panginoon. Hindi kami nawawala ng pag-asa. Kaya Lord, kapitan mo ang bansang ito. Hawakan niyo po ang bansang ito. Hawakan niyo po kami, Panginoon. At patuloy na kami po ay magtiwala sa iyo. Sa huli, Panginoon, narito kami lahat. Muli sa kasamang nagagalak na kami naglaan ng oras para sa iyo. Inaalala ang aming mga kapatiran na hindi po nakarating ngayon. Maaring meron silang malalim na dahilan. Ingatan niyo po silang pagtubayan. At gaya ng mensahe ito, nakadilang narinig, maging dahilan ito upang sila may magtiwala sa iyo. Aming Panginoon. At sa Diyos, namin